Nako, si Senator Bato de la Rosa ho pala ang promotor noong naturang resolusyon na nag-viral kaninang umaga sa social media. Kala ho natin itong si Senator Amy Marcos, medyo na-trigger ho kasi tayo nung nabasa natin yung post na kung saan sinasabi na ililigtas daw itong si Vice President Sara Duterte. In the first place, wala akong kailangang iligtas. Kung meron man dapat iligtas dito, walang iba kung hindi itong si Marcos Jr. Pero bago natin pag-usapan niya ang naging press con na yan, nitong si Senator Bato de la Rosa, kung bago lang ho kayo sa PH, please isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating membership. Yung joint moto nandyan lang ho sa baba. At dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho natin ang naging interview dito kay Congressman Joel Chua na kung saan sinasabi niya, dismissing VP impeachment case would be unconstitutional. Naku, yari tayo dyan. Para sabing unconstitutional yung pagdidismiss na yan, ano yun muna natin? Decisionan ho muna natin kung tatawid ba from 19th Congress papuntang 20th Congress yung impeachment na yan. Pero para sabing outright na unconstitutional kung sakaling i-dismiss yung impeachment trial na yan, hindi para dito kay Congressman Joel Chua na magdesisyon na unconstitutional kung sakaling i-dismiss yung ano na yan. Marami ho kasing marami hong mga argumento, yung mga pabor at yung mga hindi pabor laban dito sa impeachment na to. Halimbawa, itong si Attorney Makalintal, abogado ho yan, dilawan ho yan. Sinasabi niya na hindi pwedeng tumawid ang isang impeachment case from one Congress papunta sa susunod na Kongreso. Kagaya din ho ng argumento nitong si dating Senate President Franklin Drilon. Sinasabi niya rin ho na hindi ho talaga pwedeng tumawid ang isang impeachment case from one Congress to next Congress. Hindi ho daw maaari yun. Pero base dito kay Joel Chua na kung saan nanalo lamang ng kumbaga ilang libo lang ang pagkapanalo niya dun sa kanyang kalaban, unconstitutional daw kung sakaling i-dismiss yung impeachment case na yan. Heto na ho mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Senator Bato de la Rosa. Again, kung sakali man niya ang resolution na yan ay manggaling sa mga totoong kaalyado nitong si Vice President Sara Duterte, di ho natin kikwestiyonin yan. Ibig sabihin ho niyan, talagang sincero yung si Senator Bato de la Rosa na talagang dapat tigihin na, gurgurin na yung impeachment case na yan laban dito kay Vice President Sara Duterte. Rekta na ho tayo dito kay Senator Bato de la Rosa. Yung interesado lang na nagtatanong na humingi ng soft copy, binigyan ko. Pero yung hindi interesado, alam po ni BP Sara na meron kayong ganung draft? hindi siguro. Hindi. Ako ko lang kung pumutok na ito ngayon, di ba? Mababas na yan, mga balita na yan. Ako kung nakarating sa kanya, pero sabihin mo, ako personally, mag-report sa kanya, no, that's my own initiative. Pagka yan galing kay Senator Bato de la Rosa, ano tayo dyan? Sincero yung pagkakaano niyan. Pero manggagaling doon sa ibang mga senador na kung saan sinasabi nila, ililigtas itong si VP Sara sa pagpapatigil ng impeachment na yan. Tapos manggagaling pa dito kay Amy Marcos. Naku, bida-bida ho yan. Kung ano yung narinig nyo sa kanya nung sinabi niya na nung nagpunta siya sa The Hague, Netherlands na iuuwi itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi nga siya kinita nitong si Tatay Digong. Hindi nga ho siya nagkaroon ng slot para makipag-usap dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung makausap nga, hindi makausap, paano pa maiuuwi? Tapos ngayon sasabihin na ililigtas itong si VP Sara. Nakita ko kasi natin yung larawan niya. Kaya nagtatanong tayo doon sa dyan sa viral na resolution na yan. Kung nanggaling yan kay Amy Marcos, panigurado, publicity stat na naman ho yan. Ika nga magbibida-bida na naman yung ali na yan. Hindi na ho natin siya pinatulan doon sa pagpunta niya sa The Hague, Netherlands. Kasi tapos na eleksyon eh. Tayo naman, hayaan na natin tapos na eleksyon. Nanalo na siya. Ika nga pasang-awa siya, pang number 12 nga siya, di ba? Hinayaan na ho natin, nagpunta siya sa Netherlands, hindi ho natin siya tinira. Sinabi niya na iuuwi itong si Tatay Digong, hindi niya nga nakita. Tapos sasabihin na ililigtas si VP Sara. Kung meron mang dapat iligtas dito, walang iba kung hindi itong si Marcos Jr. Dahil yung gustong mangyari nitong si VP Sara, sigurado ho tayo mga kababayan, mabibigat ho yung mga kargada nitong si VP Sara sa gaganaping impeachment trial na yan. Kaya ganun kalakas ang kanyang loob. Ngayon, para sabihin mo na ililigtas mo siya, hindi. Kung ililigtas si VP Sara in the first place, noon pa lang inuumpisahan niyang impeachment na yan, dapat talagang trinabaho mo na yan na Senator Jaime, kinausap mo na yung kapatid mo, yung bayaw mo, yung pinsan mo, na tigilan nila. Wag nilang bigyan ng kung ano-anong problema itong si VP. Pero hindi nangyari yun.
pwede mo rin gawin na hindi na nga dapat nakapunta sa Dahig Netherlands itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung talagang mahal mo itong si Tatay Digong, kasama ka namin doon sa Villamor Air Base na nangalampag sa mga pulis sa administrasyon na pakawalan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte o dalhin man lamang sa hospital nung mga panahon na yun. Pero nasaan ka? Nangyari na ang lahat ng yan. Hindi ko kasi special. Para sa mga taga-suporta nitong si Amy Marcos, huwag naman ho sanang masaktan. Ito, nandito, ano ho kasi siya, special ho siya. Kapatid ho siya ng presidente. Hindi ho siya ordinaryong senador. Kung sakaling nagpunta siya sa Villamor Air Base, sa ayaw sa gusto ng mga nakapaligid doon, papapasukin yan. Dahil kapatid ho niya presidente. Hindi ho yung pwedeng yung gagawin haharang-harang. Ba't mo ako hinaharang? Presidential sister ako, senator ako at the same time. Anong gagawin mo sa akin? Hindi wag mo akong harangin. Pagpasok doon, sampalin mo magkabila itong si Torre. Wag yung ililipad dyan, magkakagulo tayo dito, di ba? Papasukin nyo yung si Vice President sa, nasaan ho? Ano hong nangyari nung mga panahon na yun? Hindi, kumbaga na ibabalik na lang natin to dahil doon sa mga paandar ng alin na yan. Para sa mga taga-suporta niya, pasintabi ho. Ako, kung hindi nyo ho nagugustuhan ang inyong mga naririnig, pwede na ho kayong umalis-alis. Tayo ho, antayo natin dito pagdating sa mga Marcos, hindi na ho magbabago. Ha? Ano na ho yan, ika nga, tapos na ho tayo sa mga Marcos na yan. Kahit ano pang mangyari, kay Sandro, kay Aim, hindi na ho natin susuportahan yung mga yan. Kahit na i-endorso pa ho siya ng kung sino, itong si VP Sara, itong si Tatay, wala ho. Kung gusto nyo kung sila suporta, nasa sa inyo yan. Pero yung atin dito, prinsipyo. Kumbaga, pagka sinabi natin, hindi ho talaga natin susuportahan yung Amy Marcos na yan. Ang dami ho niyang kayang gawin noong kukunin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dami niyang kayang gawin noong panahon na dinudurog itong si VP Sara sa House of Representatives. Nung kasulukuyan dinudurog si VP, sinong pinakamaingay? Senator Rodante Marcoleta. Kaya sino talagang kinampanya natin? O sino pa? Yan si Atty. Vic Rodriguez. Nung dinudurog si VP, yung tipong itong mga to, hindi ho sila kapatid ng presidente. Sila ho mga ordinaryong Pilipino. Di pa sila mga kandidato. Sino nagsasalita? Atty. Jimmy Bondoc. Kaya noong panahon ng kampanya, yung mga individual na yan, sa abot ng ating makakaya, kinampanya ho natin. Yang si Amy Marcos naman, puro parinig lang ho yan. Nakita nyo ho, nasaksihan nyo yung pagiging pagbanat nitong si Amy Marcos nung panahon na dinudurog itong si VP dyan sa House of Representatives. Tuloy natin. Kasi makialam dito. Also, Monday next week, di ba? Meron bang gusto mag-input kung hindi ngayon, baka next week. Ayaw niya pa. Wala pa. Hopefully, ngayon sana, kung natapos na yung mga mga ini-input nila ng mga magagandang laman. Saan confident po kayo na makakagather kayo ng support sa colleagues niyo? Whether or not makakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. Sir, ihain niyo sa ano niyo sa floor. Once this Mabuhay itong si Senator Bato de la Rosa. Palakpakan mo muna natin, di ba? Yung mga ganyang klaseng galaw, ano ho yan, ika nga, signal na yan. Kumbaga, binibigyan ho itong si Marcos Jr. ng free pass netong mga kaalyado ni VP Sara. Ika nga, parang sinasabi nitong si Senator Bato, ayaw ka na naming mapahiya ng todo-todo. Ito na ang iyong free pass para sa lahat ng pambababoy na ginawa mo kay VP. Okay? Free pass mo na to. Take it or leave it. Pagka hindi mo pa kinuha yung pagkakataon na binibigay na yan nito si Senator Bato de la Rosa, yung gustong mangyari ni VP Sara, talagang matutuloy ang bloodbath na yan. At sigurado tayo, hindi magiging maganda ang imahe ng administrasyon kung sakaling matuloy ang impeachment trial na yan. Yun ang ating sinisigurado. Marami hong kargada itong si VP Sara na hindi lamang ho itong si Martin Romualdez ang masisira dito. Pati ho si Lisa Araneta Marcos, kahit wala ho siyang posisyon sa pamahalaan, ano lang naman kumbaga, yung yung pwesto niya bilang first lady, namamana lang yan. Di ho yan halal ng sambayanan. Dala-dala ho yan ng asawa niya nung naging presidente siya. Pagka wala ng asawa niya, wala na rin ho siya.
Di ba? Pati ho yang si Lisa, kahit wala ho siyang, hindi ho halal yung pwesto niya, dudurugin ho yan itong si Vice President Sara Duterte. Kung yung maalala, doon pa lang ho sa live niya, noong binabanatan itong si Atty. Zulaika Lopez. Di ba? Doon pa lang ho sa live niya na yun, ang dami ho niyang sinalansan ho niya kung bakit napakalaki ng atraso nitong si Lisa Araneta Marcos sa sambayan ng Pilipino. Napakalaki ho ng atraso ng ali na yan. Takin mo, wala ka namang pwesto, namimigay ka ng pera. Base ho yun doon sa live nitong si VP Sara. Tuloy yun natin. Submitted, then automatic yan. It will be taken up in the floor. Sir, inaral po bang mabuti yung mga ginamit doon na mga constitutional provision? Kasi sabi ni Senator Coco nung mabasa niya, parang incorrect in the... Whatever, may kanya-kanya tayong opinion. No? Correct. May kanya-kanya tayong opinion. Pinag-aralan niya, research siya ng ating... Yun ang problema Yun ang problema sa mga ibang abogado. Pagka nagsalita sila, kagaya niyan si Joel Chua, pagka merong lumabas sa bunganga nila, porque abogado sila, yung pananaw nila, yun na ang tama. Kaya nga ho nagkakaroon ng debate sa korte. Parehong abogado yan, pero yung pananaw sa isang kaso, magkaiba. Yung pagtanggap sa mga ebidensya, magkaiba. Kaya ngayon, kung sakaling magkaroon ng deadlock yan, hayaan natin ng Korte Suprema na magdesisyon dyan, ika nga. Tuloy natin mga kababayan. Legista. Sensory, tanong ko lang, bakit po kailangan niyo pang pigilan yung impeachment trial itself? Hindi po ba kayo confident? Basahin ninyo yung laman ng Basahin nyo. Resolution. Basahin, makita niyo doon kung bakit. Nandun, self-explanatory. Nandun lahat. Sir, ang intention niyo po, hindi na maitago, kundi i-present dito formally on the floor yung resolution. Isubmit talaga. Once ma-read yan sa floor, then it's open for anything. Pero sir, ba't dun sa draft, dun sa nakalagay, wala man lang nakalagay, introduce by? Wala man lang nakalagay na author, sino man nag-introduce ng resolution? Walang nakalagay. Lalabas din yan kung sino mag-introduce dahil pag final draft na. Kasi draft pa nga yun Pero pala, kumbaga hinihintay pa ni Senator Bato yung ibang colleague niya na magkaroon ng input dyan sa reso na yan. Huwag kayo masyado magmadali. Ito namang mga ito namang mga media dyan sa Senado, masyado kayong apurado Siyempre binibigyan ng pagkakataon ni Senator Bato yung kanyang mga colleague na yung mga ayaw sa impeachment. Ano pa bang masasabi nyo dyan? Para dito kay Senator Robin, maglagay ka ng input dyan. Kung bakit kailangan nang i-dismiss yan yung impeachment trial na yan, yung impeachment na yan laban kay VP, di ba? Kayo magiging main author nun, sir? Correct. Saludo So din. sino na yung initially nag-express ng intention to support the resolution? Marami na. So hintayin ko na lang. May numbers na po kayo, sir? May number pero hindi ko pa masabi kung gaano kadami. Basta may number. So sir, you're confident Numbers na naman is from 0 to 24. Diba? Yes, Basta, sir. Tama naman. basta may number ako, 0 to 24. So sir, confident kayo na ma-adapt yung resolution? As I've said, I'm not hoping na ma-adapt. Maganda kung ma-adapt, di ba? Basta at least for this particular issue, for this particular situation, I made a stand. Anong dapat? That is in support to, of course, Senator Tolentino's manifestation on the floor the other day, kahapon? The other day? Monday. So, meron na siyang manifestation na ginawa, kaya gumawa tayo ng resolution to support his manifestation. Ayun na nga mga kababayan, lipat ho tayo dito kay Joel Chua. Pakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista kung bakit nasabi niya na unconstitutional kung sakaling i-dismiss yung impeachment na tong si Vice President Sara Duterte. Ito talaga si Joel Chua. Kumita na ho kayo. Okay na yun. Kayo naman, kumita na ho sila ng publicity, ng yung tipo dyan sa TWADCOM, dyan sa Committee on Bad Government. Okay na ho yun. Laki ho yung kitahan dyan. Yung mga prosecutor sa impeachment. Nako, malaki ho. Laki kitahan dyan, di ba? Congressman Joel Chua.
Kaya tsaka pinili ho yung mga magiging prosecutor diyan sa impeachment na yan laban dito kay Vice President Sara Duterte. Sayang naman. 'Di ba? Sayang naman yung pinakawalang pondo para papirmahin yung mga congressman diyan sa impeachment na yan laban dito kay VP Sara. Noong bago mag-recess yung Congress, 'di ba? Sayang naman 'yun, 'di ba? Pinilit nila last 2 minutes doon nila inimpeach itong si VP Sara. Ang laki base doon sa mga kumalat na alingas-ngas sa social media, tag 100 milyong piso kada congressman na ayuda, 100 milyong pisong ayuda kada congressman. Yung ibinayad sa mga pipirma dyan sa impeachment na yan. Sayang nga naman kung hindi matutuloy, sayang yung effort dyan sa Committee on Bad Government. Sayang ang effort dyan sa TWADCOM. Sayang ang effort ng mga talagang in-SS yung issue na yan noong nagkaroon ng budget deliberation dyan sa Committee on Appropriation. Sayang ho lahat ng pinaghirapan ng 19 Congress kung mababasura lang, madidismiss lang yung impeachment na, case na yan laban dito kay VP. Pakinggan ho natin itong si Congressman Joel Chua. Well, ang pagkakaalam ko dyan, under the Constitution, ang trabaho ng Senate is to hear. Diba? And sa amin naman is to prosecute. So, hindi ko naiisip kung paano nila i-dismiss yan without first conducting the trial. And that is their constitutional mandate. So, unconstitutional po yun? Kumbaga, well, for me, that is unconstitutional. They're violating their constitutional mandate. although allegations pa Senator Bato, you're violating daw your constitutional mandate base dito kay Senator Congressman na-promote tuloy. Congressman Joel Chua, ano kung masasabi nyo dyan? Alam nyo, ano yan mga bida-bida kasi yan Hindi ho para dito kay Joel Chua na magsabi na unconstitutional yan. Tandaan nyo mga kababayan, ang makakapagsabi lang dyan ang Korte Suprema. Kaya doon kinu-question yung mga questionabling mga ipinapasang batas ng executive, di ba? Nagpupunta ho sa Korte Suprema. Pagka diniklara yan ng Korte Suprema unconstitutional, doon pa lang ho magkakaroon ng ano. Pero para sa isang abogado, isang congressman na pasang-awa lang sa pagkakapanalo na sasabihin na unconstitutional, i-challenge nyo muna sa Korte Suprema. Doon muna pag-usapan. Pagka sinabi ng mga maestrado, sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional ang pagdidismiss na yan, doon tayo maniniwala. Pero para sa isa sa mga aso ni Tamba ang magsabi niyan, parang hindi naman huwata makatuwiran yan. Hindi naman huwata makatarungan yan. Di ba? Parang sinasabi mo, mas mahusay ka sa Korte Suprema. Di ba? Kaya nga yun na yung pinakamataas, ka nga Yun ang magbibigay ng desisyon. Ano ho yan? Pagka diyaan ka na desisyonan, diyaan ka hinatulan, wala ka na hong korteng pupuntahan kasi yan na yung pinakahuling yan na talaga yung korte na yan yan na yung pinakamataas. Tapos na, pagka dyan ka nahatulan, wala na. Tapos na. Yun na yun. Final na yun. Pero para sabihin itong si Joel Chua na ang unconstitutional, bida-bida na naman. Para si Amy naman pala po itong mga ito. Pero anong magagawa ng House Constitution Panel po para akalagpanin po yung Senado na mag-convene as an impeachment court? For now, hindi ko pa kasi alam yung issue. Mababa lang ako nung narinig ko si Senator Ping Lacson na ini-interview. Basically, hindi ko pa masagot dahil hindi ko rin alam kung ano yung laman ng resolution, hindi ko rin alam kung ano yung talagang mismong gist, no? So, basta't ako, yung opinion ko dyan is ang constitutional mandate ng Senate is to conduct the trial. Sir, back to dismissing the impeachment trial, the impeachment complaint, how do you feel about it? Well, siyempre, parang sa amin, ito kasi yung naging, ito kasi yung trabaho namin We are just performing. Hindi. You're just sticking to the plan.
'Di ba? Hindi niyo ano 'yan, kumbaga nag-i-stick lang kayo doon sa plano ika nga nitong si teacher Stella Kimbo. 'Yun. Kumbaga hindi ano 'yan, hindi niyo constitutional duty yan o kung ano pa man. Yan ang inutos sa inyo ni Martin Romualdez. At yun ang nakikita ng ating mga kababayan dyan sa mga pinagagawa nyo na yan. Kaya ngayon, ano lang yun kumbaga, para hindi na lang magmukhang katawa-tawa itong si Tambaluslos. Pati yung si Tambaluslos, alam nila na wala ng impeachment. Kumbaga para lang maisalba yung konting kahihiyan na meron sila, yung tipong, okay pagka sinabing i-dismiss yan sa Senado dahil pinaghirapan natin yan, di naman tayo pwedeng basta-basta mag-give up. Magmumukha tayong katawa-tawa. Pagka gusto nilang i-dismiss, kailangan natin, kunyari, pipigilan natin. Pero tayo rin gusto nating ma-dismiss yan. Kasi hindi talaga hindi talaga sila makakaporma dito kay VP Sara kung sakaling maumpisawan yung impeachment trial na yan sa Senado. Forming our constitutional duty. So, syempre kung ito naman ay babaliwalain by mere resolution, tingin ko parang hindi naman maganda. So do you think it's unfair for the Senate to kill the trial? Ano po? Do you think it's unfair for the Senate to kill the trial? They have to explain it to the people. Ano naramdaman niyo, sir? Dismiss it by a mere Senate resolution. Is that basis to go to the Supreme Court? For now, hindi pa namin napag-uusapan kung ano magiging. Yun ang tinanong na nga kayo, binibigyan na nga kayo ng hint bakit hindi niyo i-challenge sa Korte Suprema, 'di ba? Yang yang gagawin ng Senado. 'Di ba? I-challenge niyo para magkaalaman. Kayo naman mga abogado kayo diyan, i-dismiss ang impeachment. Lahat ng remedy para maituloy yan dapat napag-usapan niyo na. 'Di ba? Anong ginagawa ng mga mga consultant nyo, yung tipong mga abogado nyo, yung mga kasama nyo nagtatrabaho sa impeachment? Hindi nyo pa ba naisip na paano pag nagpasa sila ng isang resolution? Paano pag itinigil nila yan? Ano yung magiging susunod na plano natin? Napag-usapan nyo na, pero alam nyo, maging kayo, ayaw nyo na magkaroon ng impeachment. Dahil alam nyo na babalagbagin kayo ni VP Sara. Steps dahil hindi ko rin alam kung ano yung laman ng resolution Basta yung preparation nyo, sir, ngayon, tuloy yung June 11, yun ang pagkakaalam ko po na June 11. Ma'am, sir, dinasahan natin this morning doon sa hearing po ng Good Government Committee as regards sa kay VP Sara. Magte-terminate tayo Magte-terminate na tayo ng mga, kasi tapos na yung mga hearing. So we have to terminate. So we have to issue na ng mga committee report. So siguro by next week, maglalabas na tayo ng mga committee report. Sa mga... Initially, ano yung lalabas din ng committee report or VP Sara? Ito nakakatawa dyan. Yung prosecutor, tapos yung komite na naghanap ng ebidensya, ano pa nga asahan ng mga media na to na ilalabas ng committee report niyan. Sigurado yung magiging findings against kay VP Sara, para yun din ang kakargahin nila kung sakaling ituloy ang impeachment trial na yan. Yun ang mangyayari dyan. Yung magiging committee report, yun din ang magiging, kumbaga, isa sa mga magiging basihan ng mga nitong mga prosecutor na to, mga tatayong prosecutor sa impeachment trial sa Senado. Kaya yung sigurado tayo, ang magiging report na yan, sigurado hindi favorable yan dito kay Senate, dito kay Vice President Sara Duterte. Inaayos pa dahil kinukulit ko pa lahat. Hindi lang naman ako magdidesisyon yan. It's going to be the committee. So, syempre, lahat ng mga opinion ng mga miyembro, kukunin ko. Tapos lahat yun, pagsasama-samahin natin. So, hindi pa ito yung last hearing, sir? Ito na yung last hearing for termination. Tapos sasubmit sila ng kanilang mga recommendation. Gagawa ng committee report, paiikutin natin. So sir, wala pa today yung committee report? Well, wala pa naman. May nibita pa rin po ba kayo from... Wala na. Sir, may mga recommendation ba to file charges dito sa mga Kasi nung nakaraan, di ba, nung last namin, may mga recommendation na sila So, hindi mo naman maaalis na magkakaroon ng mga recommendation. If I remember it correctly, during our last committee hearing, nag-present kami ng aming report. So basically, yun ay magiging laman nun, more or less. Message to the Senate, sir? Siguro kami naman, we just want to perform our constitutional mandate. So, siyempre sa Senate, ang bola naman kasi ngayon nasa kanila na
wala na sa House eh. So kami naman nag-aantay lang. Ang alam ko, sa June 11, pupunta kami sa Senate. We-welcome nila kami doon. So, with respect dito sa resolution, I'm sorry, hindi ko pa kasi alam talaga kung ano yung laman. Pero sir, tama ba na pagbobotohan pa kung dapat mag-convene o hindi? Tama ba yun? Well, under the law, dapat ano na sila eh, i-convene na nila yung impeachment court eh. Because that is not their legislative function. That is their constitutional duty. So hindi subject sa botohan yun? Automatic and valid? Well, kung yung resolution, saan yun? Sa Senate yun. Pero hindi ko alam kung ano yung legal basis nila doon. I mean yung pag-constitute sa impeachment court. Matik yun eh. Dahil nasa constitution yun eh, na dapat mag-convene sila eh. Diba? Hindi kailangan pagbotohan yun. So may nang-violate sir sa constitution kung magbobotohan pa sila? Well, I do not want to comment on that, no. Siguro tingnan na lang muna natin kung ano magiging next move ng Senate. By June 11, di ba pupunta kayo doon? Isa lang daw yung magbabasa. May na-i-assign na ba na prosecutor na magbabasa ng article of impeachment? Most likely si Congresswoman Jinky. Siyempre, sino pa ba? No, alangan naman si Rog Gutierrez. Dapat yung magbabasa dyan, yung tipong ika nga yung delivery talagang... Diba? Narinig nyo naman Malalila de Lima yan, 2.0 pagka nag-deliver ng speech yang si Jinky Luistro. Kaya kung meron mang magdi-deliver ng magbabasa ng mga articles of impeachment laban dito kay Bibi Sara, walang iba kundi yan si Jinky Luistro. Bakit po siya ang napila? Siya yung siya yung na-assign dun eh. Ng House leadership o ng prosecutor member? Prosecution panel member? Kami na rin. Botohan yun, sir? Yung pagpili? Sinabi naman na kung Jinky, ikaw baka pwede, ikaw na magbasa nito. Thank you, sir. Thank you. Any message kay Senator Cheese Escudero? Nako. Walang message. Nako, tinatawanan ka, Senator Cheese. Tinatawanan ka nito si Joel Chua. Nako. Senator kay SP Escudero? Message to SP Escudero? Message natin is siguro tayo naman mataas naman ang pagtingin natin sa ating mga senador, lalong-lalo na sa ating Senate President. Siguro mas maganda na gawin lang nila kung ano what is mandated by the Constitution. Yun lang naman. Thank you, sir. Sir, what do we expect sa hearing ngayon? Sorry po, late po kami. Iyaano po natin, ite-terminate lang natin yung mga pending na kasi may mga pending tayong like for example, yung kay VP Sara, siyempre mag-ano na nangako naman tayo na maglalabas tayo ng committee report. So, ite-terminate muna natin. So, by next week, maglalabas na tayo ng committee report. Sir, gaano kung makakatulong pa ba to kung sakali man sa mga ebidensya nyo sa impeachment? Yung ilalabas yung committee report? Well, siguro, basically, pagdating dun sa dalawang article, eto na rin halos yun eh. Diba? So, ginagawa na lang natin dito yung ating duty bilang chairman at bilang dito nga sa good government. But sir, the moment that you heard about this resolution is missing the impeachment committee. Ngayon ko lang ngayon ko lang, pababa na ako dito eh. Buntot na eh. Anong naramdaman mo, sir? Anong naramdaman mo? What's running through your mind? Well, una, ano ba laman ng resolution? Diba? So, paano, ba't sila kung it's about dismissing, ano naman yung, that is not for them to decide. That is not what is mandated sa Senate, sa Constitution. Kaya hindi ko pa alam kung ano yung magiging legal repercussion netong gagawin nila. So, I have yet to talk with the other prosecutions, mga members, tsaka sa mga lawyers namin. So, at least makapag-consult kung ano ba talaga yung magiging legal effect nito. But insofar as may legal point of view, hindi yan naaayon sa ating saligang batas. Sir, kasi sabi nila hindi daw pwede tumawag sa 20th Congress.
Alam mo, ang may view kasi nung, well, we have to understand na itong impeachment proceedings, most of it are taken from the American jurisprudence. So if I remember it correctly, during the time of President Bill Clinton, yan ang problema sa atin eh. Jurisprudence pa kayo ng Amerika. Kung susundin natin yung mga jurisprudence ng Amerika, pwede ho ba, Congressman Joel Chua, sundin ho natin yung liquidation by audit ng patakaran ng Amerika para sa kanilang mga congressman up to the last centavos. Doon ho muna tayo. Bago natin pag-usapan yung jurisprudence na ng Amerika sa impeachment, sundin ho muna, gayahin ho muna natin yung kalakaran ng Amerika pagdating kung paano i-audit yung mga winawaldas na pera ng kanilang mga mambabatas. Nakapublish sa website ng kanilang Congress. Bawat congressman, bawat senator, makikita ho doon, ultimo pinambili ng tissue o kung ano mang binili ng mga congressman at senador nila, nakapublish ho sa website. Tayo ho mga kababayan, liquidation by certification. Pagka sinertipikahan nitong si Joel Chua na itong portion ng pera na to pinambili ng ganito, ngayon pala pinang-travel niya, wala na ho kayong magagawa dyan. Alimbawa lang yun. Alimbawa lang, kunyari, itong 2 milyon na to, sinabi niya, isi-certifikan niya, ito pinambili ko ng lamesa, o pinambili ko ng computer, o pinambayad ko sa ganitong serbisyo. Wala na hong maraming tanong-tanong ang COA. Yung kanyang sinertipikahan, yun na ho yun. Wala nang maraming cheche-bureche. Hindi ko kagaya ng ibang mga ahensya ng pamahalaan, talagang i-scrutinize sila ng COA. Sila hindi, pagkayan sinertipikahan na yung pera na yan napunta dito sa bagay na to, wala na hong pwedeng magtanong dyan. Hindi ko kagaya nung sa Amerika. Up to the last centavo, may resibo. Hindi ko pwedeng mag-certify ka na dito ko. Ipakita mo anong binili mo, ano yung nasa yung resibo ng binili mo, yun ho yun. Bago natin gayahin kung paano mag-impeach ang Amerika, yung kanilang mga jurisprudence, ano muna, yung patakaran muna kung paano waldasin ang pera ng mga ng mga mamamayan nila sa Amerika. Gagaling nyo pagka-impeachment, doon kayo bumibida sa Amerika, pero nung kino-call out namin kayo at sinusubukan ho natin ipakita sa ating mga kababayan na yung pagwaldas ng pera ng mga congressman sa Pilipinas talagang napaka-secretive. Hindi ho basta-basta nalalaman. Tagong-tago ho. Pati COA takot na magtanong. Kasi pagka umabot dun sa punto na magkakaroon na ng budget deliberation, i-defend na ng COA ang kanilang budget. Pagka meron silang tinanong na congressman, meron silang kinana na congressman, kaugnay sa kanilang mga budget na pinagwawaldas, mayayari ho ang Commission on Audit. Yun ho yun. Kaya walang COA na maglalakas ng loob na i-audit na kung sino mas congressman dyan up to the last centavo. Yun ho ang ating sigurado. Tumawid So, from one Congress to another, nagkaroon ng gano'n. At saka, we maintain our position that Senate is a continuing body. So, unlike sa House, kasi kaya nga may naiiwan sa kanila di ba? So, para tuloy-tuloy yung kanilang duty at walang matitigil. Sir, ano lang yung assurance nyo? Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video sa mga banat na yan itong si Joel Chua. Ang ating sigurado dito, hindi naman ho talaga yan ang tayo ni Joel Chua. Yan ho ang tayo ng kanyang amo na si Martin Tambaluslos. Yang si Martin Romualdez. Yan ho ang tayo niya dyan sa issue na yan. Dapat matuloy, dapat talagang litisin itong si BP Sara, kahit na ano pang maging resulta, basta masiraan itong si BP Sara. Hindi pa rin ho nila maintindihan na hindi naman sila magbebenepisyo dyan. Ang magbebenepisyo kung saaring masiraan si BP Sara ang mga dilawan. Wala hong panlaban sa 2028 ang kampo ni Marcos Jr.
Pero ang mga dilawan, meron ho silang ipanlalaban. Nandyan ho si Leni Robredo, nandyan ho si Bam Aquino, nandyan ho si Risa Hontiveros. At napakarami hong naka-line up dyan sa mga pinklawan at dilawan na talagang kakanas sa 2028. Pero sa kampo ni Marcos Jr., ni isa wala ho tayong nakikitang viable candidate ng pagka-presidente. Ramdam na rin ho ng administrasyon na hindi sila magbebenepisyo kung sakaling matanggal si BP Sara. Pag natanggal si BP Sara, mababaling ang lahat ng atensyon ng mga pinklawan at dilawan dito sa administrasyon ni Marcos Jr. at hindi niya magugustuhan yun. Mantakin mo, dalawang kampo bibira sa kanila, bumibira sa kanila mga DDS, bumibira din ang mga pinklawan at dilawan. Ang humaharang lamang ho dito sa mga dilawan na to para hindi birahin si Marcos Jr. Si Vice President Sara Duterte. Yan lamang ho ang kumbaga assurance nitong si Marcos Jr. para matapos niya ang kanyang termo. No? Pagka tinanggal ho nila si BP Sara, yun talaga, sigurado ho tayo, malamang sa malamang, hindi ho niya matatapos ang kanyang termino dahil magtutulong-tulong ang mga pinklawan at dilawan para pabagsakin ang kanyang administration. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.